Ngayon ang ika-1,000 araw ng Maguindanao Massacre na naglagay sa Pilipinas sa isang napakasamang posisyon sa mundo. Kung hindi ako nagkakamali, 2 ulit tayong tinanghal na pinakadelikadong bansa para sa mga journalists sa buong mundo. Well, of course, tayo din ay top notcher sa corruption at sa iba pang hindi kaaya-ayang mga usapin. 1,000 araw. Next month is going to be the 3rd anniversary of the Maguindanao Massacre. 32 journalists killed, 58 all in all, including lahat ng mga civilian. And in the aftermath of the Maguindanao Massacre, sunod-sunod pa po ang pagpatay. Hanggang ngayon, yung body of evidence na nakalista o dapat i-turn over na si IPG, hindi pa lubos na nat-turn over. Yung mga baril na nasamsam nung nag-martial law period sa Maguindanao, hindi pa na-i-inventory. Paano yung physical evidence? So, ang executive kailangan talaga ng mas determinadong aksyon para mas maayos yung trabaho niya bago sumampa ang kaso sa korte. Ang problema natin, hindi lang naman murders ang hinaharap ng journalist. Kahit man sa panahon din ni Pangulong Noynoy Aquino ay mayroon ng 13 napatay. So in the last 25 months alone, dumadagdag pa rin yung bilang. Kahit na sabihin natin klaro na ang Pangulo ay nagsabing ayaw niya na magpatuloy pa itong mga media murders.